Eksakto 8:00 ng umaga ako nagising. Dahil sa hindi ako masyadong nakatulog kagabi, nakakaramdam ako ng medyo masakit ang ulo. Gayunpaman, kailangan kong bumangon para kumustahin si Baby Elizabeth. Tanghali na ako nagising at kung hindi umuwi si Elias, tiyak akong hindi din nakapasok ng school ang anak ko. Good morning, ma'am. Pagkalabas ko, ang nakangiting mukha ni Manang Bebang ang sumalubong sa akin. Manang, si Elizabeth po. Nakakain na ba siya? Seryosong tanong ko dito. Si Elizabeth po, ma'am. Pumasok po ng school. Sinundo siya dito kaninang umaga ni Sir Elias, sagot naman kaagad nito sa akin. Hindi ko maiwasan na magtaka. Sinundo. So ibig sabihin, sumaglit lang si Elias dito sa bahay para sunduin si Elizabeth. Ni hindi man lang ito nagpakita sa akin at hindi nag-return call gayong ilang beses akong tumatawag dito kagabi. Sa naisip kong iyon, hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis. Ano ba ang ginagawa nitong si Elias? Ano ang palagay sa akin ng lalaking iyon? Tao-tauhan. Abat kung may problema siya, dapat kausapin niya ako. Hindi itong parang feeling ko iniiwasan niya ako. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi dahil sa matinding pag-aalala dito, tapos laman ko na lang na pumunta pala siya dito sa bahay para ihatid ng school si Elizabeth. Kumain ba si Elizabeth bago umalis, Manang? Seryosong tanong ko. Opo, ma'am. Saka, nagbitbit din si Cora ng pangmeryenda niya mamaya, sagot din naman kaagad nito. Si Cora ang nagbabantay kay Elizabeth sa school at kabilin-bilinan ko dito na huwag sanayin si Elizabeth na kumain ng mga junk foods, kaya nagbibitbit ito ng pagkain para sa anak ko. Kahit na nag-aaral ang anak ko, gusto ko pa rin kasing bantayan ang kung ano man ang mga kinakain nito. Si Katrina po, dumating na ba ang tutor niya? Muli kong tanong dito. Opo, ma'am. Dumating na po, sagot din naman kaagad nito sa akin. Tumango naman ako at tuluyan ang nagpaalam kay Manang. Diretso ako ng dining area para kumain ng breakfast. Nakakaramdam ako ng bigat ng kalooban. Naiinis ako kay Elias dahil sa pambabaliwala nito sa akin. Maayos naman ang pag-uusap namin kahapon bago ito umalis ng bahay, pero bakit parang biglang nagbago ang ihip ng hangin? Galit ba sa akin ang lalaking iyon? Pero bakit naman siya magagalit? Dahil ba kay Oliver? Naiinis ba ito dahil napasin nito na closed ako kay Oliver? Hest, kainis naman ang Elias na iyon. Dapat sinasabi niya at kinausap ako para alam ko kung saan ako lulugar. Hindi tuloy ako mapalagay ngayon. Tapos, may pupuntahan pa akong party mamaya na si Christopher naman ang nag-invite. Nagtatalo tuloy ang kalooban ko kung dadalo ako kahit na pinayagan ako ng hospital na hindi ako papasok mamaya. Baka kapag malaman ni Elias na umattend ako ng party tapos hindi nagpaalam, baka lalong hindi ako kikibuin ng lalaking iyon. Teka lang, Mary, ikaw pa ba yan? Maghonos dili ka nga. Ano ba? Ano ngayon kung hindi ka pinapansin ng Elias na iyan? Hayaan mo siya. Hayaan mo ang gagong iyon. Ayaw kang pansinin di huwag mo din siyang pansinin. Problema ba iyon? Parang tangang mahina kong bulong sa sarili ko. Parang gusto ko tuloy iuntog ang ulo ko sa sobrang inis. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ganito? Bakit namumroblema ako ngayong hindi ako kinakausap ni Elias? Heist, mababaliw na yata ako. Ma'am, may dumating pong package para sa inyo. Galing po kay Sir Christopher, nasa ganoon akong pag-iisip nang marinig ko ang pagpasok ni Manang. Direkta nitong sinabi sa akin na may package daw na dumating kaya nagtataka kong napatayo. Package? Nasan po? Nagatataka kong tanong. Nasa living area po, ma'am. Idinaan lang po ni Sir Christopher tapos pagkabigay niya sa akin, umalis din po kaagad, sagot nito. Nagtataka naman akong mabilis na napatayo para tingnan ang dumating na package. Pagdating sa living room, bumungad sa akin ang isang box na may katamtamang laki. Kaagad kong binuksan iyon at ganoon na lang ang gulat ko nang burnungad sa akin ang isang simple at kulay puting gown. May nakita akong note na nakalagay at kaagad kong binasa iyon. Nagsasaad na ito daw ang isuot ko mamaya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapailing. May dumating pang gown wala naman sana akong balak na umattend sa nasabing party. Kaya lang, sobrang nag-effort din si Christopher, kaya nakakahiya din talaga na huwag itong pagbigyan.
Baka din kasi mahalaga dito ang naturang party, kaya kahit nalabag sa kalooban, iniakyat ko na sa kwarto ang naturang gown at muling nahiga sa kama. Muli akong nakatulog at nang magising ako, nakauwi na si Elizabeth. Sinabi nito na ang tatay Elias daw ang sumundo sa school at naghatid dito sa bahay. Pero hindi na pumasok si Elias at umalis din kaagad. Sa nalaman kong iyon lalong nagpuyos ang kalooban ko sa inis. Ano ba ang problem ng Elias na iyon? Hindi na ba ako nag-exist sa buhay ng lalaking iyon? Nakakainis na siya eh. Makita niya. Makikita talaga ng Elias na iyon. Babalian ko talaga siya ng buto kapag susuyo-suyuin niya ako. Hindi niya ako pinapansin ngayon, pues, wala din akong balak na pansinin siya sa mga susunod na araw. Attend ako ng party ni Christopher at wala na akong pakialam pa kung mas lalong magalit sa akin ang Elias na iyon. Ang lalaking iyon lang ba ang marunong man, Dedma? Ay, Sefi. Nanay, ang ganda-ganda niyo po. Narinig kong wika ng malambing na boses ni Elizabeth. Tapos na akong magbihis at kasalukuyan na akong naglalagay ng make-up sa aking mukha. Eksakto 6:00 pa lang ng gabi pero hindi maipaliwanag na kaba ang nararamdaman ng puso ko. Sinabi sa akin ni Christopher na 7:00 daw mag-umpisa ang party at gusto ko na nga lang sanang pumunta sa nasabing party ng mag-isa lang. Kaya ko naman sana basta ibigay lang ang address pero matindi naman ang bili nito na susunduin daw ako nito. Hindi ko tuloy alam kung bakit. Samantalang si Elias naman hindi ko alam kung ano ang plano. Hindi na kasi ito umuwi at hindi pa rin tumawag sa akin buong maghapon. At dahil isa akong taong mataas ang pride, hindi ko na din siya tinawagan para kumustahin ang kalagayan nito. Bahala siya. Kaya niya na siguro ang sarili niya at mukhang okay naman ito. Nagawa nga nitong ihatid at sunduin sa school si Elizabeth eh. Talaga? Maganda na ba si nanay? Well, at dahil dyan, matulog ka ng maaga ha? Para pagkatapos ng school bukas, susunduin kita at pasyal ulit tayo. Nakangiting sagot ko. Kaagad namang namilog ang mga mata ni Elizabeth na halatang tuwang-tuwa sa sinabi ko. Talaga po, nanay? Wow, ang galing naman po. Opo, sige po, nanay. Promise po. Matutulog ako mamaya ng maaga, ngiting-ngiti nitong sagot. Tinapos ko ang aking pag-aayos sa final touch na lipstick. Pagtakapos noon may matamis na ngiti sa labi na hinarap ko ang anak ko at pinisil ito sa pisngi. I love you, baby. Kiss mo nga si nanay, bigkas ko. Natatawa naman itong umiling. No po, nanay. Baka po kasi masira ang makeup, sagot din naman kaagad nito sa akin. Natawa naman ako at buong pagmamahal ko itong niyakap. Ma'am, nasa labas na po si Sir Christopher. Nasa ganoon kaming ayos na anak kong si Elizabeth nang biglang dumating si Manang Cora at sinabi nga nito na dumating na si Christopher. Hindi ako nakapagpigil at hinalikan ko muna ang anak ko at saka ko ito binitawan. Alis muna ang nanay, baby ha? Magpakabait ka dito, wika ko dito. Nakangiti naman itong tumango. Yepo, nanay, sagot naman kaagad nito sa akin. Mabilis na akong lumabas ng kwarto at diretso sa labas ng bahay kung saan naabutan ko si Christopher na halatang hinihintay ako dahil hindi nito nagawang lumabas ng kotse. Nang mapansin nito ang paglabas ko ng bahay, saka pa lang ito lumabas ng sasakyan at pinagbuksan ako ng pintuan ng sasakyan. Wow, ang ganda ni Amery ha, nakangiting wika nito. Kunot noo ko naman itong pinagmasdan. Kung gaano kabongga ang gown kong suot siyang napakasimple lang din ng kasuotan nitong si Christopher. Nakakhaki itong pants at naka-brown na t-shirt na para bang hindi naman ito pupunta sa isang party kagaya ng motif na inilarawan nito sa akin kahapon. Bakit hindi ka nakabihis? Nagtataka ko pang ang tanong dito. Ha? Paanong hindi nakabihis? Ayos naman ang kasuotan ko nakangiting sagot nito sa akin. Hindi ito nakatingin sa akin bagkus umiikot ang paningin nito sa paligid ng bahay. Nang makita marahil nito ang target na gustong makita, napansin ko ang pagguhit ng matamis na ngiti sa labi nito. Nang sundan ko naman ang tingin ang kung ano or sino ang tinitingnan nito, hindi ko din mapigilan ang mapataas ng kilay nang makita ko si Katrina. Nasa garden ito at nagdidilig ng mga halaman gamit ang hose. Ehem. Bata pa si Katrina ha? Wag muna, hindi ko mapigilang bigkas. Naagaw ko naman kaagad ang atensyon ng binata at muling napatingin sa akin, kasabay ng malakas nitong pagtawa. Ha?
Wala Hindi. Ikaw talaga kung ano-ano ang napapansin mo, Mary, tatawa-tawa nitong sagot sa akin. Pinagtaasan ko lang ito ng kilay at tuluyan na akong pumasok sa loob ng kotse at maayos na naupo. Samantalang ang binata naman na si Christopher ay pumwesto na din sa harap ng manibela. Minor de edad pa si Katrina at hindi pa siya pwedeng ligawan or pagpantasyahan ng kahit na sino. Nasa poder ko siya at wala akong balak na paligawan. Gusto ko munang makatapos sa pag-aaral si Katrina bago siya mag-boyfriend, kunwari seryoso kong wika sa binata. Gusto kong makita kung ano ang maging reaksyon nitong si Christopher sa sinasabi ko at hindi ko mapigilan ang matawa nang mapansin ko na napangiwi ito. Para bang hindi ito pabor sa sinabi ko. Ano ka ba, Mary? Wala kaya? Hindi kaya? Saka, may puppy love naman at sa edad ni Kat, tiyak ako na capable na siyang makaramdam noon, sagot din naman kaagad nito sa akin. No pa rin. Hangat nasa poder ko siya at hindi pa siya tapos sa pag-aaral, hindi ko papayagan ang kahit na sino na ligawan siya, sagot ko din naman kaagad dito. Pigil ko ang matawa nang mapansin ko ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mukha ng binata bago ito napakamot sa ulo. Confirm na at mukhang tinaman yata ng pana ni Cupido si Christopher Well, bahala na ang binatang ito. Kahit na mabait ito sa akin, hindi ko naman kayang baliwalain ang future ni Katrina. Pangangalagaan ko si Katrina sa abot ng aking makakaya dahil iyon na din ang naging pangako ko sa dalaga noon pa man. Masakit ang umibig. Kadalasan nandoon ang heartbreaks at hangat maaari, ayaw akong maranasan ni Kat iyon. Hindi ko maiwasan na magtaka dahil sa isang open area yata ako dinala nitong si Christopher. Malayo sa kabahayan at para iyong isang bakanting malawak na lote na nilagyan lang ng mga palamute. Kakaiba sa tipikal na handaan na nakasanayan ko ng mga Villarama clan. Teka lang, Christopher, sure ka ba dito? Nasaan tayo? Party mo ito, nagtataka ko pang tanong dito. Inilibot ko ang tingin sa buong paligid at sa medyo hindi kalayuan sa kinaroroonan namin, may nakita akong isang malaking bahay. Napapalibutan iyon ng maliwanag na mga ilaw kaya masasabi kong maganda iyon at mala mansion ang laki. Nandito tayo sa billionaires community. Meaning, mahal ang lupa at mahal din magpatayo ng bahay dito, Mary. Hindi basta-basta ang presyo, nakangiting sagot naman ito sa akin. So, nagtataka ko namang tanong. Ano ngayon kung mahal ang presyo? Kaya pala habang papunta kami dito halos puro mga mansion ang nadadanan namin. Tapos sa main gate naman, kailangan pang mag-iwan ng nitong si Christopher para lang makapasok. So, dito ang party gaganapin kasi nga mahal ang lugar na ito, natatawa nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Kailan pa naging ang lalaking ito? Ang dami nilang mga hotels at beach resorts pero dito talaga. Napakagiha. Well, since isa lang naman ako sa imbabisita, sino nga ba naman ako para manghimaso? Minsan, iba din talaga ang trip ng mga taong tinitingala sa lipunan Ginagawang komplikado minsan ang mga bagay-bagay. So, hindi pa ba tayo bababa? Nandito na tayo I think pwede nang pumasok sa loob dahil nakita mo ba nandyan na ang mga bisita. Saka, si Jennifer at Elijah ba iyon, muli kong bigkas. Napansin ko kasi ang pagdating ng isang mamahaling sasakyan at mula sa loob, bumaba ang mag-asawang Jennifer at Elijah. Mukhang invited din ang dalawa sa party na ito. Nasaan? Yes, sila iyan. Pero mamaya na tayo bumaba. Medyo mataas ang humidity ng panahon at baka pagpawisan ka lang, sagot din naman kaagad nito sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapataas ng kilay. Nawiwerduhan na talaga ako sa taong ito. Hindi ko alam kung ano ba ang meron at bakit ganito ito ngayon. Humid daw na kaya nga ng ilang mga Villarama clan na nagsidatingan ang temperature mas masarap ang buhay ng mga iyan kumpara sa akin. Sila nga iyong hindi sanay sa mainit na temperatura kung totoosin. Pero in fairness, mukhang pinaghandaan ang naturang party. Bulaklak palang mamahalin na Saka, ang ganda din ng ayos ng buong paligid. Mula sa kinaroroonan namin, napansin kong marami ding mga pagkain. Iyong iba kasi napansin kong nag-uumpisa ng kumain samantalang ako, heto. Nakaupo pa dito sa loob ng kotse. Hindi kaya ikinakahiya ako nitong si Christopher kaya ganito. Saka, teka lang, bakit ako lang yata ang nakabungga ng kasuotan? I mean, nakaputing gown ako.
Although, hindi naman bongga ang tabas pero gown pa rin ito. Ano kaya ang meron? Christopher, ano na? Ano ang plano? Muli kong tanong kay Christopher. Talagang gusto kong iparamdam dito na naiinip na ako. Para naman payagan na akong bumaba at nang makita ko na ang mga kaganapan sa buong paligid. Narinig ko kasing parang nag-uumpisa na ang party eh. May naririnig na akong music. Heist? Sige na nga. Pwede nang bumaba. Baba ka na, nakangiti ng wika sa akin ang binata, kaya naman mabilis na din akong bumaba pagkatapos niya akong pagbuksan ng pintuan. Finally, mahina ko pang bulong sa sarili ko. Dahan-dahan akong naglakad papasok sa loob nang matigilan ako nang marinig ko ang masayang boses ni Veronica. Mary, tawag nito sa pangalan ko. Gulat naman akong napalingon at hindi ko mapigilan ang mapangiti nang mapansin kong mabilis itong naglalakad palapit sa akin, habang nakasunod dito ang asawang si Rafael. Ay! Veronica! Kumusta? Tuwang-tuwa kong bigkas. Nakipagbeso muna ito sa akin bago sumagot. Ayos lang. Mabuti naman ang nandito ka na. Pasok na tayo sa loob, sagot kaagad nito sa akin. Hinawakan pa ako nito sa kamay at hinila na ako papasok kaya kaagad na din naman akong nagpasyanod. Ano nga pala ang meron? Kaninong party ito? Nagtataka kong tanong pero wala akong narinig dito. Patuloy sa paghila sa akin si Veronica hanggang sa nakarating kami sa pinakaunahan or pinaka-stage na ginawa lang din ng kung sino man ang nag-ayos ng naturang lugar. Teka lang, Veronica, ano ito? Nagtataka kong tanong. Nandito na kasi kami sa pinakaunahan habang feeling ko kumpleto yata ang Villarama clan. Nandito din si Mommy Miracle at ganoon na lang ang pagkagulat ko nang mapansin kong katabi nito si Elizabeth, pati na din si Katrina. Ano ito? Ano ang ibig sabihin ito? Nagtataka kong muling tanong kay Veronica pero tanging ngiti lang ang naging tugon nito sa akin. Pagkatapos noon, mabilis na itong naglakad paalis. Akmang susundan ko sana ito pero natigil ako sa paghakbang nang bigla na lang nagkaroon ng iba't ibang pailaw ang kalangitan. Mga nagagandahang fireworks at hindi ko mapigilan ang mapatingala dahil sa matinding pagkamangha. Naririnig ko din ang masayang hiyawan at palakpakan sa buong paligid. Hindi ko alam kung anong meron pero nang muli kong ibaling ang aking paningin ganoon na lang ang pagkagulat ko nang sumalubong sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Elias. Yes, si Elias at sa pagkakataon na ito, nakaluhod na siya sa harapan ko habang hawak ang isang kumikinang na singsing. Mary, please will you marry me? Puno ng senseridad sa boses ni Elias habang sinasabi ang katagang iyon. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Patuloy pa rin ang makulay na fireworks sa kalangitan. Samut-saring damdamin ang kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao habang nakatitig kay Elias. Mary, say yes. Promise, sa pagkakataon na ito, everything will be okay. Hindi ka na masasaktan ulit at hindi na mangyayari ang mga nangyari noon, seryoso niyang bigkas. Habang nakatitig ako kay Elias, ni hindi ko na nga namalayan pa ang unti-unting pagpatak ng luha sa aking mga mata. Feeling ko biglang naging blanko ang utak ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sobrang nagulat kasi talaga ako eh. Hindi ko ito inaasahan at never ko itong inasahan. Hindi natuloy ang kasal namin noon at sobrang sakit sa akin iyon. Tapos heto na naman, muli na naman siyang nag-propose at hindi ko alam kung kaya ko pa ba ulit ipagkatiwala ang puso ko sa kanya. Say yes. Nanay, say yes na po. Gusto ko po palaging nasa tabi natin si tatay at gusto ko din po magkaroon na ng baby sister at baby brother, narinig kong wika ni Elizabeth. Sa isang iglap, nasa likod na ito ni Elias at kagaya ng ama, kitang-kita ang nagmamakaawa nitong mukha. Lalo tuloy akong naguluhan. Na. Yes na. Sagutin mo na, Mary at baka mahimatay pa yan. Para tuloy-tuloy ang party, narinig kong sigaw ng isa sa mga audience. Sigaw pala ng kakambal nitong si Elias na si Elijah. Hindi ko natuloy mapigilan pa ang mapahagulhol ng iyak kasabay ng sunod-sunod kong pagtango. Mary, ibig mong sabihin. Yes, Elias. Yes, pumapayag ako. Pumapayag ako na magpakasal sa iyo at sa pagkakataon na ito, hindi na ako patatalo pa. Ready na akong ipaglaban ka kahit kanino, umiiyak kong sagot sa kanya. Isang masayang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ni Elias,
bago nito, dahan-dahan na isinuot sa palasingsingan ko ang kumikinang na diamond ring. Thank you. Thank you, Amery. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Bigkas ng tuwang-tuwa na boses ni Elias. Nang tuluyan na nitong naisuot ang singsing sa daliri ko, ay mabilis itong tumayo at mahigpit akong niyakap. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak dahil doon. Amery, pangako, hinding-hindi mo ito pagsisisihan. I already learned my lesson at hindi na ako magkakamali ulit. Hinding-hindi na seryosong wika nito sa akin. Hindi naman ako nakasagot. Punong-puno kasi ng tuwa ang puso ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nasa bisig niya ulit ako. Kaharap ng halos lahat ng mga kamag-anak niya na noon ay makikita sa mga mata nila ang tuwa. Elias, hindi ko alam kung ano ang pwede kong sabihin pero masayang-masaya ako. Thank you. Thank you dahil nandito ka ulit sa harapan ko. Promise, hindi na ako magiging kagaya ng dati. Hindi na ako magsasawalang kibo lang. Ipagpalalaban na din kita kahit na kanino. Umiiyak kong sagot sa kanya. Naramdaman ko naman ang pagyugyog ng balikat nito na palatandaan na para bang umiiyak din ito. Yehey! Magkakaroon na ako ng baby sister at baby brother, narinig ko pang wika ng tuwang-tuwa na si Elizabeth. Hindi ko naman mapigilan ang mapakala sa pagkakayakap kay Elias at nakangiti itong tinityan sa mga mata. Kaya ba hindi ka? Kiss! 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 Hindi ko na natuloy pa ang sana ay sasabihin ko kay Elias nang marinig namin ang sabay-sabay na sigaw ng mga taong nasa paligid namin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya. God, nandito silang lahat. Halos lahat ng Villarama clan ay nasaksihan yata ang pagiging emotional ko. Kiss daw, narinig kong wika ni Elias at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang basta na lang sumayad ang labi niya sa labi ko. Shit, heto na. Teka lang, marupok ako sa mga ganitong galawan eh. Hindi pa ako ready pero ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap ng labi ni Elias at feeling ko nasa alapaap ako ng sandaling ito. Bigla ko din nakalimutan na may mga mata palang nanonood sa amin. Walang pag-aalinlangan na basta ko na din tinugon ang halik ni Elias sa akin. Mainggit na ang mga naiinggit basta masaya ako ngayon. Alam kong road to forever na ako. Ang ganitong kaingranding proposal ay hindi dapat bigin. Nag-effort si Elias dito kaya yes na yes talaga at sa pagkakataon na ito, sisiguraduhin ko na matutuoy na ang kasal namin. Congratulations, kung hindi pa sa sunod-sunod na pagbati at palakapakan sa buong paligid, hindi pa sana maghihiwalay ang labi naming dalawa ni Elias eh. Parehong may ngiti sa labi na nagkatitigan kami bago nito masuyong hinaplos na mukha ko. Muli, maririnig sa buong paligid ang masayang hiyawan pati na din palakpakan. Sa wakas, naayos din. Napao din si Amery, masayang wika ng boses ni Charlotte. Kasama ito sa iba pang miyembro ng Villarama clan na masaya habang pinapanood kami. I am so happy. Saksi ang lahat sa proposal na ito ni Elias sa akin at alam kong sa pagkakataon na ito, hindi na ako mabibigo. Alam kong magiging perpekto na din ang lahat-lahat. Wala nang magiging balakid at kung sakaling meron man, hindi na ako basta manahimik na lang. Ipaglalaban ko ang kung ano man ang akin. Nanay, tatay, baby boy muna tapos baby girl naman. Para may makakalaro na po ako. Busy na kasi si Ate Katrina. Ang sabi po ni Uncle Christopher, darating daw ang time na hindi ko na makakalaro pa si ate, nakangiting wika ni Elizabeth. Hindi ko naman maiwasan na magulat sa sinabing iyon ni Elizabeth. Gosh, talagang nag-expect ka agad siya nga magiging kapatid. Sure bibigyan ka namin ni nanay ng maraming makakalaro. Kahit 10 pa iyan, kayang-kaya naming ibigay sa iyo, anak, nakangiting sagot naman ni Elias. Kaagad ko naman itong pinamilugan ng mga mata. Ano siya? Aware ba siya kung gaano kahirap magbuntis ang mga anak? Bakit ba ang hilig niyang mag-promise sa anak namin? Saka, ano na naman ba ang itinanim ni Christopher sa isipan ng anak ko? Bakit ba ang dami niyang sinasabi dito? Paanong nasabi nitong anak ko na hindi na pwedeng maging kalaro si Katrina? Mukhang ngayon pa lang, kailangan ko yatang bigyan ng maraming pang-aaral si Kat na huwag munang mag-love life. Talaga po. Tatay? Yes. Magkakaroon na ako ng kalaro, tuwang-tuwa namang sagot ni Elizabeth. Hindi pa nga nakontento si Elias at talagang kinarga na naman niya ang anak namin.
Samantalang isa-isa namang nagsilapitan sa akin ang iba miyembro ng pamilya Villarama clan. Lahat ay binati ako sa nalalapit na kasal naming dalawa ni Elias. Sa wakas, nakaalpas na ako sa sakit ng ulo, narinig ko pang wika ni Mommy Miracle. Kausap nito ang kapatid na si Tita Arabella na mommy nila Jen at Kenneth. Sa hindi kalayuan naman ay nakaupo sila Tita Carmela, kasama si Veronica, pati na din ang mga asa-asawa nila. Puno ng tuwa ang puso ko dahil sa mga nangyari at nakikita ng dalawa kong mga mata. Ladies and gentlemen, hindi pa tapos ang palabas, muli akong napatingin kay Elias nang muli na namang itong nagsalita. Sa pagkakataon na ito, karga niya pa rin si Baby Elizabeth, habang sa kanang kamay niya ay maihawak siyang microphone. Ayaw ko nang palagpasin ang pagkakataon na ito. Narinig niya naman siguro kanina pumayag na ang pinakamamahal kong si Amery na ikasal kami diba, nakangiting pahayag nito gamit ang microphone. Of course, narinig namin iyan at tama na iyang painggit, pinsan. Siguro naman pwede na namin kainin ang main course dahil aalis na kami at may kanya-kanya pang lakad ang mga tao dito. Si Christopher na naman ang sumagot. Not so fast, pinsan. You promised me na susuportahan mo ako sa lahat ng gusto kong gawin ngayong gabi, nakangiting sagot ni Elias dito. Buong ingat nitong ibinaba si Elizabeth at may ibinulong siya dito. Pagkatapos noon, tumango ang anak ko at patakbo itong naglakad patungo sa lola nitong si Mommy Miracle. Amery, let's do it here, muling sambit ni Elias. Sa pagkakataon na ito, matiim ang mga matang nakatitig siya sa akin, kaya muli ko na namang naramdaman ang malakas na kabog ng dibdib ko. Ano ang ibig mong sabihin? Elias, anong? Amery, let's get married now. I mean magpapakasal pa rin naman tayo eh. Isang bonggang kasal sa simbahan pero ngayong gabi, gusto kong maitali ka na sa akin ng tuluyan. Gusto kong tuluyang maging legal ang pagsasama natin. Seryosong wika nito. Anong ibig mong sabihin? Elias, hindi ko maintindihan. Nagtataka kong sagot sa kanya. Nandito ang kaibigan kong judge pati na din lawyer. Gusto kong ikasal na tayo ngayon din, seryosong sagot nito na labis kong ikinagulat. Malakas na singhap at bulungan naman ang naging reaksyon ng mga kamag-anak nitong si Elias. Lahat yata ay nagulat din. Abat mukhang nagmana sa akin ang pamangkin ko, kung sa pagiging sigurista ang pag-uusapan narinig ko pang malakas na kung sino mula sa audience. Tawanan naman ang mga sumunod na narinig sa buong paligid samantalang hindi ko naman alis ang pagkakatitig ko kay Elias. Hindi natuloy ang unang pagpapakasal natin at ayaw ko nang magkaroon ulit ng aberya, Amery. Sa pagkakataon na ito, gusto ko nang maging sigurista. Marry me now, Amery. To follow na lang ang kasal sa simbahan. Please. Seryosong wika niya. Muli, hindi ko na naman napigilanan ng sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko ito inaasahan. Grabe naman ang gabing ito. Ang daming mga surprises. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, Amery. Nagkamali man ako noon pero babawi ako ngayon. I love you. I love you so much, Amery Hart, puno ng emotion sa boses na sambit nito. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Kaagad naman akong tumango kasabay ng salitang iyes, palatandaan na payag ako sa gusto niyang mangyari. I think. Hindi na natin kailangan pang patagalin ang tungkol sa kasal na ito, Elias. 3 years ago pa tayo dapat na ikasal eh. Gusto ko din na maging sigurista sa pagkakataon na ito kaya pumapayag ako. Gusto ko na ngayon din magpakasal na tayo, umiiyak kong sambit. Sunod kong naramdaman ang mahigpit nitong pagyakap sa akin. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak dahil doon. Iyak hindi dahil nasasaktan ako sa mga nangyari. Gusto kong umiyak ng umiyak ngayon dahil masayang-masaya ako. Sa wakas, heto na. Dumating na din ang matagal ko ng pinakahihintay. Parang panaginip lang ang lahat. Lutang ako sa mga kaganapan at namalayan ko na lang na pareho na kaming pumipirma ni Elias sa isang kasunduan na magsasama kami sa hirap at ginhawa. Ang aming marriage contract. Saksi ang halos lahat ng miyembro ng Villarama clan sa iyak, tawa na nangyayari sa buong paligid. Walang pagsidlan ang tuwa na nararamdaman ko. Feeling ko, lasing ako sa galak na nararamdaman ng puso ko. Congratulations, Amery Elias. Sa wakas, heto na. Kasal na kayo.
Sana gawin niyo lahat para mas tumibay ang pagsasama niyong dalawa, nakangiting wika ni Tita Carmela. Asawa siya ng tito ni Elias na si Tito Christian. Sila din ang mga magulang ng triplets na sila Christopher, Charlotte at Charles. O diba, halos kabisado ko na silang lahat. Well, kailangan ko talaga silang kilalanin dahil simula ngayong gabi, kasapi na ako ng pamilya nila. Legally married na kami ni Elias. Yes, sa wakas, kasal na kami. Thank you, tita. Kahit na ako po, nagulat din talaga sa bilis ng mga nangyari. Hindi ko po akalain na dadaanin ako sa mabilisang galawan nitong si Elias eh. Hindi man lang po ako binigyan ng chance na makapag-isip, nakangiting sagot ko. Masanay ka na iha. Actually, ganyan naman halos ang miyembro ng angkan nila eh. Lahat dinadaan sa pabilisan at ang kanilang mga love story ay dumaan sa masalimuot pero sa bandang huli, nanaig pa rin ang pag-ibig. Hindi lang ikaw ang umiyak, iha. Marami tayo. Siguro ganito talaga ang buhay. Hindi lahat puro sarap, minsan kailangan mo din dumaan sa masasakit na experience para lubos mong maramdaman ang tunay na kaligayahan, nakangiting sagot nito sa akin. Pansin ko nga din po. Nako, naiiyak na naman ako. Sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ko akalain na ngayong gabi, magiging Mrs. Valdez na ako, nakangiting sagot ko. And wish you all the best and happiness in life, iha. Hay nako, mga anak ko na lang yata ang naiwan ah. Sila Charles at Christopher na lang ang walang mga asawa. I think, kailangan ko na yatang mag-alak-kupid para mahanapan sila ng magiging asawa. Kung gaano kaaga nag-asawa si Charlotte, siyang late naman yata ng dalawa kong anak na lalaki, nakangiting sagot nito. Nako, darating din po ang mga babaeng para sa kanila, tita. Malay niyo po, baka may nahanap na ang mga iyan tapos nahihiya lang na sabihin sa inyo, nakangiting sagot ko. Don't know, iha. Masyadong masekreto ang mga iyan. Bihira na lang din sila kung umuwi ng bahay. Minsan, parang gusto kong pagsisihan kung bakit hindi ako nag-anak ng marami. We have 4 children and ang bunso naman namin na si Cassandra parang nagmana yata sa akin eh. But thankful pa rin ako dahil hindi naisip ni Cassie na humiwalay sa amin ang tirahan, nakangiting sagot nito. Yes, maliban sa triplets na sila Christopher, Charlotte at Charles, may isa pa silang anak. Ang bunso na si Cassandra na isang beses ko palang yatang nakita. Sa mga pinsan ni Elias, maliban kay Charlotte, mga anak na lang nila Tita Carmela at Tito Christian ang mga walang asawa. Halos lahat kasi meron na eh. Pero tita, meron pa po. Hindi lang ang anak nyo ang wala pang love life sa magpipinsan. Paano naman ang mga anak nila Veronica at Rafael, nakangiting sagot ko. Naku, iha. Huwag na natin isali ang mga batang iyon. Menopausal baby iyang si Rafael, kaya halos kasing edad lang niyang si Rafael ng mga pamangkin niya. Halos magkasing edad lang din ng anak ng mga pamangkin niya ang kanilang mga anak ni Veronica. Naihabol lang iyan si Rafael nila Mommy Carissa at Daddy Gabriel, nakangiting sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Nga pala. Halos kasing edad lang yata ni Elias si Rafael eh. Kaya nga nakakahiya kong tatawaging tito si Rafael at tita naman si Veronica. Ang babata pa kasi nila para tawaging tito at tita eh. Dahil si 8 lang yata si Veronica nang naging asawa ni Rafael, samantalang 23 lang si Rafael noong nagpakasal ang dalawa. Ang babata pa nilang nag-love life noon. Ganoon din si Charlotte. 18 lang din yata noong naging asawa ni Pinot. Masyadong maagang nagsipag-asawa pero naging maganda naman ang naging kahinatnan. Nadagdagan ng maraming miyembro ang Villarama clan. Siya iha. Mauna na ako. Ipapadala ko na lang sa bahay nyo ang gift namin para sa inyo. Akala kasi namin, wedding proposal ang gagawin ng pasaway naming pamangkin na iyan, nakangiti nitong wika. Naku, thank you, tita. Thank you po ulit, nakangiting sagot ko. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakausap ng masinsinan si Tita Carmela at hindi ko akalain na sobrang bait pala nito. Kagaya ni Mommy Miracle, mukhang mataray lang pala itong tingnan pero sobrang bait naman pala nito kausapin sa personal. Hindi lang yata ako kay Elias na in love ng sobra, kundi pati na din yata sa lahat ng Villarama clan. Wala kasi silang ibang ipinapakita sa akin noon pa man, kundi puro kabutihan. Thank busy, nakangiting wika ni Elias sa akin.
Tapos na ang party at halos hating gabi na din kanya-kanyang uwian na ang naging saksi sa masayang gabi naming dalawa ni Elias. Sila Katrina at Elizabeth ay sumabay na din kay Mommy Miracle sa pag-uwi. Sa bahay ni Mommy Miracle sila matutulog dahil ngayong gabi na din kaagad ang honeymoon naming dalawa ni Elias at hindi ko alam kung saan ako dadalhin na lalaking ito. Halos kaming dalawa na lang din sa lugar na ito ang naiwan. Kung kanina ay sobrang ingay namin, ngayon naman sobrang tahimik na ng buong paligid. Kaming dalawa na lang yata ni Elias ang naiwan dito kasama ang ilan sa mga staff na nagtatanga ng mga decorations. Para saan? I think ako yata ang mag-thank you sa iyo eh. Grabe ang effort na ginawa mo, nalkangiting sagot ko din sa kanya. Well, basta para sa iyo, kaya kong gawin ang lahat-lahat. Saka, gusto ko din kasi na makasigurado na hindi ka na makakatakas sa akin, kaya talagang inimbitahan ko silang lahat para may back up ako, nakangiting sagot niya. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Magdadala man siya ng maraming backup or hindi, makakamit niya pa rin naman ang matamis kong eh. Wala akong balak na bigyan siya ngayong gabi. Sawa na din kaya ako sa kakatago ng feelings. Wala nang dahilan pa na magpakipot lalo na at nakakulong na si Rebecca ngayon. Kaya baka hapon mo pa ako hindi pinapansin dahil dito. Ibang klase kang magbigay ng sorpresa. Alam mo bang kagabi pa ako nainis sa iyo dahil hindi ka umuwi ng bahay tapos hindi ka din tumawag sa akin, kunwari nainis kong tanong sa kanya. Well, mga pinsan ko ang may pakana ng lahat ng iyan, Heart. Ayaw ko sanang sundin pero ito lang daw ang pinaka-epektibong paraan para mapauo kita, nakangiting sagot nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Katakot-takot na sama ng loob ang nararamdaman ko kagabi at buong maghapon tapos kasama pala talaga nila sa plano ito. Wow! Teka lang, napansin ko lang, bakit nga pala dito? Nagulat ako kanina. Isa itong bakanting lot tapos nilagyan lang ng mga decorations, diba? Nagtataka kong muling tanong. Just because, gusto kong dito itayo ang dream house natin, Heart, nakangiting sagot niya. Lalo naman akong nagulat. Naalala ko pa na sinabi sa akin ni Christopher kanina na mahal daw ang lupa dito at magpatayo ng bahay. Billionaires community ito at bakit dito? Isa pa, may bahay na itong si Elias eh. Bakit dito? Paano ang bahay mo? Seryosong tanong ko. Kung balak na magpatayo ng bahay itong si Elias para lang sa luho, abat huwag na lang. May mga bahay na kasi ito eh. May mga kondo din, ano pa bang klaseng bahay ang ipapatayo niya sa ganito kamahal na lugar? Mary, I want to give you anything na alam kong magiging komportable ka. Ayaw na kitang itira pa sa dating bahay natin. Sobrang dami ng mga masasakit na alaala ang nangyari sa bahay na iyon at kahit na ang pag-apak niyong dalawa ni Elizabeth doon ay hindi ko na pinapahintulutan pa, seryosong sagot niya. Lalo naman akong nagulat. Hindi ko akalain na may ganitong side palang pag-ugali itong si Elias. Ang bahay na iyon ay minsan din na naging tirahan ni Rebecca. Para sa akin, sobrang bad vibes na ang lahat-lahat. Kaya nga, magpapatayo ulit ako ngayon ng bago para sa iyo. Para sa anak natin. Gusto kong mag-umpisa tayo sa panibagong buhay na masaya. I hope na ayos lang sa iyo, seryosong wika niya habang hindi niya inaalis nagpagkakatitig sa aking mga mata. Okay kung ano ang dapat, di sino ba naman ako para tututol, diba? Wala na din naman akong balak pang buntalik sa dati nating tirahan, Elias. Ayaw ko nang muli pang maalala ang mga masasakit na nakaraan, madamdamin kong bigkas. Thank you. Ngayong asawa na kita, hinding-hindi na kita bibigin pa, Mary. I already learned the lesson at hindi na ulit mangyayari pa ang mga nangyari dati. Hinding-hindi na, Mary. Seryosong sagot niya. Nakangiti naman akong tumango at muling napayakap sa kanya ng mahigpit. So, what next? Mag-uusap na lang ba tayo dito magdamag? Wala pang bahay na nakatayo dito. Saan tayo matutulog nito ngayon? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Abat teka lang. Mukhang excited ka sa honeymoon natin ah. Saan mo ba gustong magpalipas ng gabi? Bakas ang panunudyo sa boses na tanong niya sa akin. Mabilis akong napakalasa. Pagkakayakak sa kanya at naglakad patungo sa sasakyan nito na nakaparada sa hindi kalayuan. Masyado nang malalim ang gabi at ayaw ko nang hintayin pa na kaming dalawa na lang ang maiwan dito.
Lalo na at napapansin kong malapit nang matapos ang mga staff sa pagliligpit ng mga decorations na nilagay nila. Sa kondo. Yes, sa kondo mo na lang. Nagniningning ang mga matang sagot ko. Nakakahiya mang aminin pero bigla akong nakaramdam ng excitement. Kinasal kami kanina nitong si Elias, so ibig sabihin, ngayong gabi din ang aming pulot gata. Abat saan kaya pwedeng bumili ng balot ng ganitong oras? Kondo nga ang naging destinasyon namin. Ito din iyong kondo na tinirhan namin noong kakapanganak ko pa lang kay Baby Elizabeth. Malapit kasi ito sa hospital at mga malls na pag-aari nitong si Elias, kaya maganda talaga ang lokasyon na ito para tambayan. Habang inililibot ko ang tingin sa buong paligid, masasabi ko na maayos at malinis naman ang loob at halatang inaalagaan din yata nitong si Elias ng linis. Of course, pagpasok pa lang namin sa loob ng kondo, wala nang ritual-ritual na nagaganap. Diretso sa ibabaw ng kama at sinimulan na namin ang aming pulot gata. Request pa naman ni Elizabeth na magkaroon na ito ng baby brother or sister, kaya naman kailangan talaga naming mag-overtime. Isa pa, halatang pareho din kaming sabik ni Elias sa isa't isa. Gusto naming sulitin ang mga taon na hindi kami magkasama. Gusto naming habulin ang mga araw na malayo kami sa isa't isa. Elias gosh, mahinang anas ko. Mahigpit akong nakakapit sa bedsheet. Hindi ko malaman kung saan ako ibabaling ang aking ulo. Hindi ko man lang namalayan na wala na pala kaming saplot sa katawan. Ang bilis niya. Parang kanina lang nasa harap pa kami ng mga taong naging saksi ng kanyang proposal at kasal namin, tapos heto na kaming dalawa ngayon. Abala na sa pagpapaligaya sa isa't isa, hanggang sa naramdaman ko na lang ang pagkiskis ng alaga ni Elias sa aking hiyas. Mainit iyon at ramdam ko kung gaano katigas. Hanggang sa dahan-dahan niyang ibinaon sa akin. Hindi ko mapigilan ang mapakagat labi, lalo na nang tuluyan na siyang bumaon sa akin. Shit, ang laki! Malakas kong sambit. Hindi ko mapigilan ang mapakapit sa kanyang balikat nang mag-umpisa na siyang magtaas baba sa ibabaw ko. Oh, heart. You're so tight. Ang sarap mo, malakas na bigkas ni Elias na para bang musika sa pandinig ko. Ang kaninang marahan niyang paggalaw sa ibabaw ko ay dahan-dahan na bumilis. Hanggang sa naramdaman ko na lang na mas lalo niya pang isinagad ang kanyang anakonda sa akin. Halos pasigaw kong sambit. Pareho ng tagaktak ang pawis sa aming katawan. Naramdaman ko ang muling paghalik ni Elias sa labi ko na kaagad ko din namang tinugon habang patuloy pa rin ito sa mabilisang paggalaw sa ibabaw ko. Hanggang sa maramdaman ko na lang na kung may kung anong bagay ang biglang namuo sa may puson ko. Ramdam ko din na para bang dumuble ang sukat ni Elias sa loob ko hanggang sa hindi ko na mapigilan pa. Halos mapasigaw ako sa sarap ng sabay naming narating ang ruro. Ramdam ko ang kung anong bagay ang biglang kumawala sa puson ko kasabay ng pagbulwak ng mainit na katas ni Elias sa aking sinapupunan. Parehong habol namin ang paghinga pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan naming dalawa. Walang nangahas na isa man sa aming dalawa ang magsalita habang nanatili pa rin si Elias sa ibabaw ko. Nasa loob ko pa rin ang kanyang anakonda na noon ay muli kong naramdaman na dahan-dahan na namang tumigas. Mukhang hindi pa rin sumusuko sa laban. Elias, medyo mabigat ka. Pwede bang alis ka muna dyan sa ibabaw ko? Masuyo kong wika dito. Nakabuka ka pa rin ako sa ilalim niya habang muli kong naramdaman ang banayad na paggalaw sa ibabaw ko. Pambihira, hindi ba pwedeng magpahinga na muna bago ang susunod na round? Change position, nakangising tanong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapanganga dahil sa matinding pagkagulat. Seryosong tanong ko dito. Mary Hart, nakalimutan mo na ba? Kailangan nating mag-overtime ngayong gabi. Well, ilang oras na lang pala at mag-umaga na. Kaya dapat bilisan natin. Kailangan makarami ako bago ang flight natin papuntang Japan, nakangising wika niya. What? Teka lang, Elias, saglit lang. Anong Japan? Gulat kong bigkas. Gosh, double time nga kami ngayon. Nag-uusap kami habang nag-uumpisa na namang maglabas-pasok ang matigas niyang anakonda sa aking hiyas. Regalo nila Uncle Rafael at Veronica ang ticket natin patungo sa Japan for honeymoon at sagot din nila lahat ng expenses natin. Mamayang 9:00 ng umaga ang flight natin kaya kailangan nating mag-double time, Mary Hart,
Mahinang bigkas niya at hindi ko mapigilan ang mapaungol ng bigla niya na lang lapirutin ang aking pasas na pink. Hindi pa siya nakontento at itinaas niya pa ang dalawa kong paa para swak ang walang humpay niyang paglabas-pasok sa loob ko. Gosh, ang sarap. Shit, sobrang sarap. Ah! Mamaya na pala ang flight natin, baka Hindi ko na natuloy pa ang saabihin ko dahil sa tuwing pagbaon niya, sinasabayan niya iyong ng pagiling sa ibabaw ko. Shit, ang galing talaga nitong si Elias. Magaling siyang magpabaliw ng babae sa kama. Nang alin? Tell me, hindi mo pa tapos sabihin sa akin ang kung ano ang gusto mo di. Narinig kong sambit ni Elias. Matiim itong nakatitig sa akin habang kitang-kita ko ang pamumula ng mukha niya. Kitang-kita ko din sa mga mata niya ang matinding pagnanasa. Baka mahuli tayo sa ating flight. Sakat-saka. Ayan na Elias, malapit na ako. Lalabas na naman. Halos pasigaw kong bigkas at halos tumirik ang mga mata ko nang muli kong maabot ang climax. Lalong dumulas ang aking perlas at mas lalong bumilis ang pagkadyot ni Elias sa ibabaw ko. Halatang sabik din talaga yata ito sa sex. Grabe kong mag-perform. Hindi lang yata perlas ko ang gusto nitong waaskin, kundi pati na din yata ang kama. Lutang, masakit ang ulo at inaantok. Iyon ang nararamdaman ko habang nandito kami sa loob ng kotse patungo sa airport. Sana lang talaga hindi kami ma-traffic para naman maabutan pa namin ang aming flight patungo sa Japan. Pasaway kasi itong si Elias eh. Halos ayaw akong tantanan. Para tuloy akong sabog ngayon. Masakit ang balakang ko pati na din ang perlas ko. Nasobrahan yata ako. Hindi na ako virgin dahil may anak na nga kaming dalawa ni Elias, pero feeling ko may hiwa yata nagkepyas ko. Medyo masakit kasi at feeling ko namamaga din yata. Sa bagay, mahigit 3 taon din akong walang sex at kumipot yata ang kuweba ko ng sobra. Sa laki ba naman ng alaga nitong si Elias, talagang wasak ang kuweba ko. Hey, ayos ka lang ba? Naputol ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang malambing na boses ni Elias. Wala sa sariling napatingala ako dito at seryoso siyang tinitigan. Palagay mo, ayos lang ba ako? Ni hindi mo man lang ako binigyan ng tsansa na makaidlip man lang, kunwari naiinis kong sagot sa kanya. Nakangiti namang kaagad nitong hinawakan ang kamay ko sa sabay pisil. Ang sarap mo kasi kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Here, sandal ka muna sa akin. Umidlip ka muna kahit nakaunti, nakangiting sagot niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Pahalukip-kip akong tumitig sa labas ng bintana ng sasakyan at hindi ko din naman mapigilan ang makaramdam ng tuwa nang mapansin ko na malapit na kami sa airport. Excited din naman ako sa Japan trip naming ito. Balak kong umidlip na lang mamaya sa eroplano. Para naman may energy ako mamaya pagdating sa Japan. Noon pa man, pangarap ko nang mag-travel patungo sa Japan. Hindi lang natuloy dahil nakilala ko itong si Elias. Mabuti na lang talaga at galante sila Veronica at Rafael at bongga itong regalo sa amin. Elias, paano nga pala si Baby Elizabeth? I mean, baka hanapin niya tayo, maya-maya seryoso kong tanong dito. Si Mommy na muna ang bahala sa kanya. Saka, nakausap ko na ang anak natin. Nag-promise siya na magbe-behave daw siya basta pag-uwi natin, kasama na daw natin ang baby brother niya. Nakangiting sagot nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Kailangan na naming mag-overtime. Gosh, nag-expect talaga si Elizabeth ng kapatid. Maayos naman kaming nakarating ng airport. Pagkababa sa kotse, feeling ko nangangatog pa rin ang tuhod ko. Parang kay hirap din humakbang lalo na sobrang sakit ng balakang ko pati na din ng kepyas ko. Gusto mo bang ikuha kita ng wheelchair, Heart? Narinig ko pang tanong ang nanunuksong boses nitong si Elias. Isang maliit na luggage lang ang bitbit namin na halos walang laman since biglaan itong trip namin. Saka, sino pa ba naman ang magkaroon ng time na mag-impact, gayong walang ginawa itong si Elias, kundi ang araruhin ako sa ibabaw ng kama. Ewan sa Japan na lang siguro kami magsa-shopping ng mga gagamitin namin. Tutal, marami namang pera itong asawa ko. Gago ka ba? Sige painisin mo pa ako kung hindi, i-insist ko talaga mamaya na 2 kwarto ang kunin natin. Nakalabi kong sagot sa kanya. Napansin ko na biglang napaseryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Na para bang bigla din itong kinabahan sa sinabi kong iyon. Heart naman. Walang ganyanan.
Hindi pwede iyang iniisip mo, seryosong wika niya. Kaagad ko din naman siyang pinagtaasan ng kilay. Magagawa ko ang gusto ko kaya mag-behave ka dyan. Saka, anong wheelchair ang sinasabi mo dyan? Baka mamaya, ikaw itong isakay ko sa wheelchair eh. Kunwari, yamot kong wika. Naramdaman ko naman ang kaagad na pagpulupot ng braso niya sa baiwang ko. Sorry. Ikaw naman hindi na mabiro eh. Alam mo naman na ikaw ang buhay ko at hindi ko na kaya pang humiwalay sa iyo sa pagtulog. Sorry na heart. I love you. Malambing ang boses na wika niya sa akin kasabay ng pag-angkal ng braso niya sa baiwang ko. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Takot din pala eh. Nakita niya nang ang hirap akong maglakad tapos bibiruin niya pa ako ng ganoon. Maayos kaming nakapag-check-in ni Elias. Galante talaga sila Rafael dahil pang business class pala ang ticket namin. Komportable at safe treatment kaya kahit papaano, nag-enjoy din ako sa biyahe namin. Ni hindi ko nga namalayan ang oras ng itinagal ang biyahe namin eh. Pagkaapak ng dalawa kong mga paa sa labas ng airport ng Japan, kakaibang ligaya ang kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao. Ang inaantok kong diwa ay biglang nabuhay, lalo na nang sumalubong sa mga mata ko ang nagyayelong kapaligiran. Tamang-tama. Nataon na winter kaya mukhang mag-enjoy ako nito sa snow. Ito ang pangarap ko noon pa man. Ang makapagbakasyon sa lugar na napapalibutan ng yelo. Galit ka pa rin ba sa akin? Narinig kong tanong ni Elias sa tabi ko. Napatingala ako dito at pigil ko ang sarili ko na matawa nang mapansin ko kung gaano kalungkot ng mukha nito. Ano ba ang nangyayari sa lalaking ito? Huwag niyang sabihin na dinibdib niya talaga ang sinabi ko sa kanya kanina. Hindi ako maniniwala. Bakit naman ako magagalit sa iyo, Aber? May dahilan ba para magalit ako? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Ilang saglit din itong tulala na napatitig sa akin, kaya hindi ko mapigilan ang matawa. Hindi ka galit sa akin. Pero bakit sabi mo kanina, gusto mong maghiwalay tayo ng kwarto? Seryosong tanong niya. Muli akong natawa. Bakit, may pera ba akong pambayad sa hotel kung sakaling hihiwalay pa ako ng kwarto sa iyo? Hindi convenient iyon at hindi advisable. Ang mahal kaya ng hotel dito, nakalabi kong sagot sa kanya. Unti-unti namang sumilay ang ngiti sa labi niya at naramdaman ko na lang ang pag-akbay niya sa akin. Elias, biro lang iyon. Never akong magagalit sa iyo, basta ba walang involved na babae, seryosong wika ko sa kanya. I mean wala na. Promise hindi na ako titiingin pa sa ibang babae. Natatawa nitong sagot sa akin pero mapagbiro yata ang tadhana at gusto yata nitong subukan kung gaano katotoo ang sinabi nitong si Elias. Bigla na lang kasing may babaeng dumaan sa harapan namin at huling-huli ko itong si Elias kung paano nito sundan ng tingin ang naturang babae. Sa bagay, sexy din naman kasi talaga. Kahit ako, napahanga din sa angking ganda eh. Saka, malakas din ang sex appeal. Talaga lang ha? Elias, halos pasigaw kong tawag sa pangalan nito. Pagkatapos noon, walang pag-aalinlangan na hinawakan at hinila ko ang tainga nito. Are. Heart, masakit, reklamo naman ito sa akin na may kasamang pagtawa. Actually, alam kong hindi masakit dahil mahina lang naman itong ginagawa ko. Of course, wala akong balak na tangalan ng tainga itong asawa ko. Gusto ko lang ipakita sa kanya na nakita ko ang kung ano ang ginawa niya. Kakatapos lang mag-promise pero ang mga mata, hindi talaga mapigilan. Once playboy is always playboy din talaga yata. Kakasabi lang eh. Elias, pinipilit mo ba ako na humiwalay ng kwarto sa iyo? Seryosong tanong ko dito. I am sorry. Heart, hindi ko sinasadya. Hindi na maulit, sagot din naman kaagad nito sa akin. Binitawan ko din naman kaagad ang tainga niya pagkatapos noon nakasimangot ko siyang tinitigan. Alam mo feeling ko, hindi mo naman yata mapanindigan ang pangako mo sa akin eh. Kakasabi mo lang na hindi ka natitingin sa iba pero tumingin ka pa rin. Yamot kong bigkas at mabilis na akong naglakad patungo sa nakahintong Uber na nabook namin kanina pa. Gosh, ang lamig ng kapaligiran. Feeling ko kulang itong jacket na suot ko eh. Kailangan nga yata talaga naming bumili ng mga damit panlamig lalo na at wala kaming dala ng ganoong kasuotan. Hey, sorry na. Hindi na maulit. Promise. Huwag ka nang magselos, heart.
Ikaw lang talaga ang mahal ko, narinig kong wika ni Elias sa akin. Pinagbuksan pa ako nito ng pintuan ng sasakyan at inalalayan na makasakay. Pagkatapos noon, sumakay na din ito at naupo sa tabi ko. Hindi ako nagsiselos no. Hey, grabe, sobrang lamig, bigkas ko. Naramdaman ko naman ang paghawak nito sa kamay ko. Pinisil-pisil pa niya iyon at pagkatapos noon, inilapit niya ang bibig niya sa tainga ko at pabulong na nagsalita. Hindi ka nagsiselos? Totoo ba iyan? Hindi ka galit sa akin, pabulong nitong tanong sa akin. Walang pag-aalinlangan na tumango ako. Yes, hindi nga. Ang kulit nito. Palibhasa guilty ka nakalabi kong sagot. Malakas naman itong natawa. Hindi ako guilty. Nagkataon lang na. Hey, grabe ang lamig. Hindi ko akalain na ganito pala kamig sa lugar na ito. Pinutol ko na ang kung ano man ang sasabihin nitong si Elias. Wala alam ko magdadrama na naman ang lalaking ito dahil nga guilty sa ginawa kanina. Kaya lang makulit talaga ito dahil muli na naman itong bumulong sa akin. Mamaya, papainitin kita. Feeling ko biglang nanayo ang mga balahibo ko aking katawan. Gosh, manyak talaga. Mukhang hindi yata pamamasyal ang pakay nitong si Elias Mukhang iba talaga ang pakay nito at ngayon pa lang, kinakabahan na ako. Hindi pa nakakabawi ang katawan ko sa nangyari sa amin kagabi tapos heto na naman. Kakaiba na naman ang gusto nitong ipahawatig sa akin. Well, hindi malabo. Siguro bago matapos ang bakasyon na ito, may laman na ang bahay bata ko Wala mukhang hindi talaga ko nito tatantanan. Bahala na nga. Mag-asawa naman kami at normal lang sa mag-asawa ang magsiping at kung sakaling makabuo kami, isang malaking blessing iyon. Pagkadating namin ni Elias ng hotel, nagpasya din kaming lumabas para maghanap ng makakainan. Isa pa, kahit na wala pang tulog excited talaga ako. Kung pwede nga lang lumabas at mamasyal na sa mga sikat na pasayalan ng Osaka, ginawa ko na sana. Kaya lang, nang mapansin ko din ang pagod na mukha ni Elias, biglang nagbago ang isip ko. We need rest nga pala. 1 week din kaming magstay dito sa Japan at marami pang oras para makapamansyal at mag-shopping. Naging maayos naman ang lahat. Pagkatapos namin kumain, dumaan na muna kami sa isang convenience store para bumili ng mga drinks. Iba pa rin talaga na may makakain kaming snacks sa loob ng hotel. Hindi din kasi talaga convenient kung lalabas pa kami ng hotel kung sakaling may gusto kaming bilihin. Malamig ang temperatura at dahil wala kaming dalang mas makapal ng jacket ramdam talaga namin ang lamig ng buong paligid. Biglaan kasi talaga ang bakasyon na ito at hindi kami nakapag-ready. Ganito ba talaga dito? I mean umuulan ng snow, nakangiting tanong ko kay Elias. Kakabalik lang namin dito sa hotel at tinutulungan ako nitong hubarin ang suot na makapal na jacket pati na din ang aking boots. Kapag winter lang. Sakto kasi na winter itong pagpunta natin dito Nakangiting sagot nito sa akin. Tumango ako at napatitig sa labas ng bintana. Feeling ko mas lalong kumapal ang pag-ulan ng snow sa labas. Grabe, wala akong ibang nakikita kundi kulay puti. Mabuti na lang talaga at nakakain kami. Ilang oras na lang at gabi na. I think, wala kaming ibang gagawin nitong si Elias, buong magdamag kundi ang mahiga sa kama at matulog at iyon na nga ang nangyari. Pagkatapos naming gawin ang mga dapat gawin, magkayakap kaming nahiga sa kama at nag-umpisa ng matulog. Good night! Kailangan nating matulog ng maagad para may energy tayo sa pamamasyal bukas. Teka lang, saan mo ba gustong pumunta? Bulong pa nga ni Elias sa akin. Nakayakap ito sa akin habang nakasubsob ang mukha sa aking leg. Halatang naglalambing na naman ito sa akin. Good night! Hindi ko din alam kung saan Saan ba dapat? Sagot ko din kaagad sa kanya pagkatapos noon, mahigpit akong napayakap sa baiwang niya. Well, marami akong alam na mga tourist spot dito sa Osaka pero bago iyan, dapat kiss mo muna ako at gusto kong marinig mula sa bibig mo ang magic words, mahina nitong wika sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Magic words. Paano ko sasabihin ang katagang iyon gayong kung may iba kang nakikitang babae, hindi mo? Mapigilan na sundan ng tingin, nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya. Well, human instinct iyon, heart. Hindi talaga maiwasan ng kahit na sino ang mapatingin sa iba. Pero hindi ibig sabihin noon na porket tumingin ako sa iba,
gusto ko na siya. Hindi iyon. Iba kasi eh. Mahirap i-explain, Anya. Well, handa akong makinig. Mahaba pa naman ang oras ah. Heart, gabi na eh. Kanina noong nasa eroplano tayo, sinabi mo sa akin na antok ka. Tapos ngayong nandito na tayo sa kwarto ayaw mo nang matulog. May gusto ka pa bang gawin? Masuyong niyang tanong sa akin. No. Wala na. Pero alam, hanggang ngayon, sa dami ng mga masasakit na bagay na pinagdaanan natin, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganitong sitwasyon. I mean, nakakulong na si Rebecca, tahimik na ang lahat. Kasal na tayo, Elias, sana magtuloy-tuloy na ito. Seryosong wika sa kanya. Naman. Tuloy-tuloy na ito, Heart. Gusto ko din ng tahimik at masayang pamilya at ngayong nandito ka na sa tabi ko. Promise, titino na ako. Hindi na ako gagawa ng mga bagay-bagay na posibleng makasira sa relasyon natin. Ang mga pagkakamali na nagawa ko noon sa iyo ay labis kong pinagsisisihan. Heart, sagot niya din naman kaagad sa akin, sabay halik sa noo ko. Aware ako sa hirap na pinagdaanan niyo ng anak natin na si Elizabeth, Heart. Naikwento na sa akin in Christopher. After 5 months, idadaos natin ang ating kasal sa simbahan, kung saan gusto kong isigaw sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Ngayong nandito ka na sa tabi ko, hindi na ako papayag pa na muli kang mawalay sa akin, Mary Heart. Hinding-hindi, muling nitong wika. Hindi ko na tuloy mapigilan ang maluha. Ang sarap kasi talaga sa pandinig ang sinabi niyang ito ngayon sa akin eh. Wala din akong ibang hangad kundi ang makasama siya habang buhay. Ang magiging masaya kami sa kasama ng aming mga anak. I love you, Elias. Minsan kong naipangako sa sarili ko na hindi na kita patatawarin pa at hindi na ako maniniwala sa iyo, pero heto na naman ako. Hindi ko din pala kaya natuluyan kang mawala sa akin. Masakit man ang mga nangyari sa ating nakaraan, handa kong kalimutan ulit iyon para makapagsimula tayo ng maayos, naiiyak ko ding sambit. And thank you, Mary Heart. Thank you sa pagpapatawad. Alam kong marami pang mga pagsubok na darating sa buhay natin pero pangako, hinding-hindi na ako papayag pang muli kang umalis sa tabi ko. Hinding-hindi na, masuyo nitong sagot sa akin, kasabay ng pagdampi ng labi niya sa labi ko. Buong pagmamahal kong tinugon ang halik niya. Naging masaya ang bakasyon. Honeymoon naming dalawa ni Elias sa Japan. Wala kaming ginawa kundi ang mamasyal at mag-shopping sa iba't ibang lugar. Napag-usapan na din namin ang mga plano namin pag-uwi ng Pinas at kung ano ang mga dapat naming gawin. Pumayag na din ako sa paulit-ulit niyang hiling sa akin na huminto na muna sa trabaho ko sa hospital. Busy din kasi siya sa sarili niyang pag-aaring hospital at ayaw naming dumating ang oras na pareho kaming mawala ng time kay baby Elizabeth. Kaya naman kahit na nanghinayang ako sa trabaho ko, wala akong nagawa kundi ang pumayag na din. Mas mahalaga pa rin kasi ang pamilya eh. Nakakaawa din naman kasi si baby Elizabeth kung hindi namin matutukan. Sa mga araw na nakalipas na magkasama kaming dalawa ni Elias, feeling ko mas lalo ko siyang nakilala. Mas nakita ko kung anong klaseng tao siya. Isa siyang mapagmahal na lalaki at kapag napag-usapan namin ang mga nangyari sa aming nakaraan, pauli-ulit siyang humihingi ng sorry sa akin. Of course, paulit-ulit ko ding sinabi sa kanya na kalimutan na namin ang nakaraan. Tapos na iyon at dapat na naming ibaon sa limot ang lahat-lahat. Sobrang gulo din kasi talaga ng mga nangyari eh. Ni hindi na nga ako umasa pa na muli kaming magkabalikan pero ngayong magkasama na kaming dalawa, hindi ko nahahayan pa na muli kaming magkahiwalay. Hindi na ako papayag pa na may isa pang Rebecca na darating sa buhay namin para sirain ang aming pamilya. I love Elias more than anything else. Mahal ko ang pamilyang meron kami ngayon at hindi na ako magsasawalang imik pa kung sakaling may isang higad na namang aali-aligid sa aming pamilya. So, anong plano natin ngayong araw? Nandito ako ngayon sa harap ng bintana at nakadungaw sa labas. Pagkagising ko kanina, diretso kaagad ako sa nasabing bintana para tingnan ang sitwasyon sa labas at hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkadismaya nang mapansin ko na sobrang kapal na naman ng yelo sa labas. Pang-4 na araw na naming dito sa Japan at balak ko sanang mag-shopping ngayon kaya lang paano ba ito? Ang hirap lumabas kapag ganito ang weather. Sobrang lamig at dahil hindi ako sanay sa makakapal na kasuotan, sobrang nabibigatan ako. Elias, hindi ko alam. Ano nga ba ang plano? Seryosong tanong ko din dito.
Naramdaman ko ang paglapit nito mula sa likuran ko at ang pagyapos sa akin sa baiwang ko gamit ang kanyang dalawang kamay. Well, gusto mo bang dito na lang muna tayo sa kwarto? Narinig kong bulong niya sa may punong tainga ko. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Ano naman ang gagawin natin dito sa kwarto kung sakali? Nakangting tanong ko sa kanya. Well, bubuo tayo ng batang made in Japan. Natatawa nitong sagot sa akin at hindi ko mapigilan ang mapapitlag nang bigla na lang sumayad ang labi niya sa leg ko. Gosh, kakatapos lang namin kagabi at kaninang madaling araw tapos heto na naman siya. Mukhang hindi yata naubusan ang energy itong asawa ko Sa susunod na kasal namin baka wala na itong maibuga sa honeymoon namin Kapag nandito lang kasi kami sa kwarto wala na kasi itong ginawa kundi ang sakyan ako Ay Sefi. Hindi pwede. Naghahanap na ng pagkain ang tiyan ko, Elias, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Nope. Pwede naman ng mabilisan lang Mga 10 minutes tapos na kaagad ito. Mas masarap kasi na ikaw ang gawin kong agahan Mahinang bigkas nito at hindi na ako nakapalagpa ng bigla niya na lang akong halikan sa aking labi. Wala na akong nagawa pa kundi ang tugunin ang halik niya. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang unti-unting pagkatangal ng nighties na suot ko sa aking katawan. Yes, mabilis lang kasi talagang hubarin ito Isang sexy nighties at hindi na ako nagtaka pa kung bakit ganito kaagad kung abutan ng libog itong asawa ko. Ang sexy din naman kasi suot kong pagtulog Elias, teka lang. Saglit lang, mahina kong bulong sa kanya. Paano ba naman kasi, pagkahubad nito sa aking suot na nighties sunod nitong ibinaba ang suot kong underwear. Gutom na din ako, Mary Hart, mahinang bulong niya sa akin. Hindi ko mapigilan ang mapangaga nang bigla niya na lang sa puhina ng isa kong boobs, samantalang ang isa naman niyang kamay ay nakahimas na sa aking hiwa. Gosh, dito talaga sa harap ng bintana? Is it possible? Posible nga dahil lang igiya ako ni Elias pabend, para akong isang maamong tupa na basta na lang sumunod. Pagkatapos noon, naramdaman ko na lang ang pagkiskis ng kanyang sandata sa aking hiwa hanggang sa. Shit Elias, malakas kong ungol. Ramdam ko ang pagbaon niya sa akin mula sa likuran ko. Yes, Mary Hart. I love you. I love you so much. Fuck. Ang sarap mo, Hart. Sobrang sarap mo, malakas niya ding saad sa akin, habang humpay ang pag-ulos nito mula sa likuran ko. Kabila ng malamig na temperatura sa labas, hindi man lang iyon naging balakid para maibsan ang mainit na nararamdaman namin ni Elias sa isa't isa. This is it. Ito ang umpisa. Masaya na kami ngayon at sisiguraduhin ko na magiging masaya kami sa bawat araw na dumating sa aming buhay. I love you, Elias. I love you too, malakas ko ding bigkas sa kanya. Ang asawa ko si Elias Villarama Valdez.